ng pamilya Hauptman sa executive clemency na ibinigay kay Claudio Jr. Pero isinangkalan po ng mga tihangki ang kasunduan daw nila ng mga Hauptman noong taong 1999. Nagbigay pangaraw sila ng bahay sa mga Hauptman bilang bahagi ng kabayaran sa itinakdang danyos ng korte. Nakatutok si Lay Alvis. Nanindigan ng Malacanang, wala raw dahilan para amuhin ang pamilya Hauptman, lalo pat wala raw nilabag ng bigyan ng executive clemency si Claudio Tihangki Jr. Naiintindihan naman daw ng Malacanang ang nararamdaman ng pamilya Hauptman, pero pinaninindigan ng palasyo na nasunod ang batas sa pagpapalaya kay Tihangki. I cannot blame them for feeling bad because syempre sila ang namatayan Pero I don't see whether government still has to do anything to reach out to them. Parang sabi, aaluin pa natin sila. Huwag ka na magalit dahil tapos na. I don't think that is necessary. Ipinakita ng palasyo at ni Justice Secretary Raul Gonzales ang commutation paper ni Claudio Jr. Pati ang publication notice na ito na inilabas noong 2004. Patunay daw na ipinaalam sa publiko na rerepasuhin ang kanyang kaso. Pinadalhan daw ng kopya ang pamilya Hauptman pero walang tumanggap nito. They were not here at the time. The notice that came from the Bucor was returned and received by them. So, is it our duty to look for them to the four corners of the world? I don't think so. Giit ng palasyo at ng DOJ, malinaw sa revised penal code na kapag naiserve na ang kalahati ng sentensya, kandidato na ang isang bilanggo para mapardon. Ito raw ang naging basehan at hindi ang sinasabi ni Anders Hauptman na malakas sa Pangulo ang mga tihangki at kahit pa raw kaklase ng Pangulo ang kapatid ni Claudio Jr. na si Priscilla sa Assumption. Hindi ko man alam kung totoo yung sinabi niyo about the sister being a classmate of the president. But these are the things that people are just bringing into the picture. Definitely the president has to read the details of the recommendation coming from the Board of Pardons and Parole. By Jesus Christ, it has already taken effect. I don't think you can take it back unless there was fraud. Ayon sa pamilya Tihangki, nakikisimpatya sila sa pamilya Hauptman. Yun nga lang, pinaalala nila na noong November 1999, isang kasunduan daw ang pinirmahan ng dalawang pamilya. Base rito, ibinigay ng pamilya Tihangki sa mga Hauptman ang bahay na ito sa San Juan Street, Pasig bilang kabayaran sa itinakda ng korte na mahigit 6 na milyong pisong danyos. Ang 472 square meter na bahay at loteng ito ay naibenta na ng mga Hauptman sa pamilya Paredes noong 2004 ng 8 milyong piso. The courts ordered him to pay for damages. In a sense, the Tihankis got a bargain because they didn't have to pay the Lenos and the Chapman family. You cannot really replace the life of their loved one. And of course, we are very remorseful for that incident. Siguro nagulat sila na the commutation has happened, but all the necessary notices were made to the offended parties. Nakasaad din sa kasunduan na nilagdaan ng mag-asawang Hauptman at pamilya Tihangki na hindi haharangin ng mga Hauptman sakaling humingi ng pardon o commutation si Claudio Jr. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Sa punto po